Pag-usapan nga natin yung medyo trendy ngayon, ano, na layoff, kabi-kabilaan ng layoff dito sa Canada at maraming nagsasabi kahit ng mga kababayan natin na na-layoff daw sila, keso ganito, keso ganyan. So may katotohanan naman yon na mayroon talagang widespread ng layoff, pero ano ba ang kinalaman nito sa kasalukuyan sa job market ngayon dito sa Canada at bakit ganun pa rin kahirap para sa iba yung paghahanap ng trabaho at anong kinalaman ng let's say, pagle-layoff doon sa tinatawag nating unemployment, may kinalaman ba? At dahil ba sa tinatawag nating pagle-layoff na yon ay naging dahilan ito ng mataas na unemployment? Nagbabasa ako ng mga article with regards to this for the past 2 weeks at iisa lang yung sinasabi ng mga nagsusulat ng article at ng, syempre, ng iba't ibang agencies patungkol sa tinatawag nating job market sa kasalukuyan, ano? At isa sa tinitignan talaga nila na dahilan ng layoff ay yung siyempre paghina ng production dahil sa season and many factors pa. Marami pang ibang dahilan kung bakit nagkakaroon o bakit marami yung pag-layoff sa kasalukuyan. Ngayon, totoo ba na ito ay may kinalaman sa tinatawag nating unemployment rate dito sa Canada? Well, nung binabasa ko yung mga article, ang sinasabi po nila dito, wala naman daw kinalaman yung unemployment doon sa widespread na layoff nga. At totoo yung sinasabi ng mga kababayan natin at naibigay ko na rin sa inyo yung detalye with regards to kung kailan ako na-layoff, parang gano'n. No? Na-share ko na rin sa inyo yung mga kailanganin pagdating sa tinatawag nating layoff at kung paano yung gagawin pag ikaw ay na-layoff at ano ba yung mga dapat mong isaalang-alang kapag mayroong ang na-layoff o ikaw mismo ay na-layoff, ano? Kaya naman sino man sa miyembro ng ating family. So kung titignan natin doon sa pag-aaral na sinagawa ng iba't ibang institutions ay ang isa sa mga pinakamalaking dahilan pa rin ng tinatawag nating unemployment rate sa kasalukuyan dito sa Canada ay yung pagdami ng nag-a-apply ng trabaho sa kasalukuyan dahil nga sa pag-open ng iba't ibang industry. Halimbawa, yung tinatawag nating unemployment rate ay dahilan kung bakit marami sa mga kababayan natin o sa ibang nasyon pa rin ang hindi makahanap ay yung pagtaas ng naghahanap ng trabaho at hindi dahil sa kawalan ng trabaho. Magkaiba po yun, ano? Yung unemployment rate kasi kapag nawala yung tinatawag nating opportunities sa trabaho, medyo ang economy ng isang bansa ay declining din. Pero kung ang dahilan ng paghahanap ng trabaho ay sa dami ng taong naghahanap ng trabaho at pero tumataas pa rin naman yung tinatawag nating pag-open ng trabaho, therefore, hindi maapektuhan yung tinatawag nating maapektuhan yung economy-wise pero mas tinitignan natin dito, tinitignan ng mga expert dito na wala talaga siyang kinalaman doon sa pagbagsak ng economy ng isang bansa, no? Bagkus, ito ay magkakaroon ng tinatawag nating unemployment rate pero yung level ng trabaho ay nandun pa rin. Ibig sabihin lang po nito na tumataas yung competition sa paghahanap ng trabaho. So, ang sinasabi nila nung nakararaang mga taon, 2024, 2025, talagang bumagsak, bumulusok. At dahil sa yung iba ay nag-cut ng tao, o kaya naman nag-cut ng production, o kaya naman, yung iba naman ay talagang binawasan yung tao, something like that. It's because of different reasons. Halimbawa, yung tinatawag nating tariff war, hindi ba, yung between United States and Canada na naapektuhan yung maraming establishmento kahit na yung mga nagpuputol ng kahoy dito sa gawin ng British Columbia at Alberta at naapektuhan talaga yon yung production. Kumbaga, syempre, no? Pero buti na lamang, sabi nga natin, yung mga economists natin na magaling naman mag-analisa at nakita nila na mag-open din ito sooner o kaya naman mag-open din yung mga establishments na ito at maghahanap pa rin ng mga trabahador balang araw dahil nga, syempre, kailangan natin ng mga produkto na yun. Halimbawa, kahoy, papapatayo ng bahay, kailangan ng Canada, di ba? So, bumalik, parang ganon. So, ang pinupunteriya ngayon ng mga analysts dito at ng mga nag-explain with regards to this unemployment rate, mas gumanda yung tinatawag nating takbo ng economy ng Canada sa kasalukuyan kumpara noong kalahati ng 2025 hanggang December, no? Na ang naapektuhan dito, unang-una yung malaki yung bahagdan ng mga naghahanap ng trabaho ng parang, hindi ko na ako nagkakamali kung 55 pataas. So, ibig sabihin, sila yung mga tao na dumating, maaaring nagdumating dito sa Canada at naghahanap
naghanap ng trabaho ng opportunity dito sa Canada. Tumataas ang pag-open ng trabaho dito sa Canada, pero dumarami naman kasi yung mga naghahanap ng trabaho. Isa na sa naapektuhan noong 2024-2025 na mga naghahanap ng trabaho ay yung mga kabataan between parang 15 to 25 years old, parang ganon, ay naapektuhan naman sila. It's because malaki yung competition sa pagtatrabaho. Kaya kung matatandaan ninyo, marami sa mga magulang ng batang ito, marami sa mga kamag-anak ng mga batang ito ng young generation ay nagalit dahil dumami yung mga immigrant dito sa Canada at kumbaga naagawan sila na ang tinatawag nating trabaho. Kumbaga, lalong-lalo na during summertime na kailangan nila ng pera, kailangan nilang kumita, parang ganon. So, naapektuhan talaga sila kasi nga sila yung talagang kumbaga mainit pagdating sa paghahanap ng trabaho during summer season. So, yun na naging problema at nagpataas ang tinatawag nating unemployment rate. Pero hindi nangangahulugan na bumaba yung hiring rate, parang ganon. Pero tumaas naman yung tinatawag nating competition, ano? Isa pa sa magandang naapektuhan nito yung tinatawag nating nasa between 25 naman hanggang 55 and onwards na kumbaga mas lumakas, dumami yung nandun sa tinatawag nating job market. So ibig sabihin mas dumami yung active, yung participation ng lakas paggawa dito sa Canada. So nangangahulugan na yung economy ng Canada kahit na ganun pa man na naghigpit ang tinatawag nating immigration o yung pag-invite ng mga tao dito sa Canada is still, the economy of Canada is still strong. Yun po ang pinapakita nun. At positive naman ang kahit na ang mga nasa opposition, nasa liderato, na ang economy ng Canada sa kasalukuyan ay hindi yung bagsak na economy, kundi ang nakikita nila doon ay talagang umusbong ang economy. It's because of lots of opportunities and participation ng iba't ibang mga industry. So isa sa pinakamalaking talagang naghahanap ng opportunity sa kasalukuyan, ibig sabihin yung average rate niya o yung mga taong naghahanap ay yung healthcare. At ang healthcare nga naman talaga ang siyang nananatiling malaki, pinakamalaki sa big opportunity o yung tinatawag nating malaki yung potensyal na makakuha ng trabaho, parang ganon. At let's say in demand, parang ganon na nga lang na term natin, na malaki yung bagdan ng kanilang tinatanggap. So ganon po yung relation nito sa kasalukuyan. So nangangahulugan na patuloy silang tumatanggap pero steady, kumbaga parang ganon. So patuloy silang tumatanggap pero steady sila doon sa pagtanggap at paglaki. Hindi sila yung talagang tumatabo ng diretso, yung nagpipik, yung nag-slope, yung high na parang pataas, pabulusok pataas, pabulusok pataas. Pataas yung kanilang, yung kumbaga nakikita natin sana, parami. Hindi naman sa ganon, kundi nananatili pa rin sila na may pinakamalaking hagdan ng pwedeng matanggap ng mga worker. Kaya lang sabi nga natin, dahil sa laki ng tinatawag nating competition sa kasalukuyan dito sa Canada, kaya nagkakaroon ng unemployment rate, no? So, hindi manakahanap ng trabaho, siyempre, napupunta doon sa unemployment rate. Kumbaga, ina-analyze naman talaga ng gobyerno ng Canada. At thankfully, sabi natin, marami sa mga establishmento ang nag-o-open pa rin ng trabaho sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, hawks po yung tinatawag nating dahil sa pagsasara ng mga establishmento dito sa Canada, kaya maraming tinatawag nating nalilay off. It's not because of that. It's because mas marami yung competition. Yung iba naman nagme-maintain ng tinatawag nating employment rate nila sa kanilang mga company dahil sa iba't ibang factor katulad ng nangyari sa US and Canada, dahil sa season, winter season pa rin, and so on. No? So yung production, medyo mababa kaya nag-cut off sila. But it doesn't necessarily mean na effect po ito ng kawalan ng trabaho dito sa Canada. So hoax po yun. Ano? So I hope ay may natutunan kayo sa araw na ito at mag-uusap po muli tayo sa mga susunod na araw. Paalam!